Mag mag Magse-share lang ako ng experience about sa pagtatapon ng basura sa Japan. By the way nga pala, nag-work pala ako sa Japan for more or less 10 years sa isang oyster company sa Hiroshima. Isang small company lang siya. So, medyo alam ko yung or may experience ako sa mga ganyan, sa mga Hapon na strikto sa pagbabasura. Pero matandang bahay namin sa amin, yung sumisita sa amin doon about sa pagbabasura. Ubachang naman. So, yung sa amin naman yung kwento is, kalilipat lang namin ng bahay noon eh. Pinalipat kami ng amo namin sa bahay mismo. Kasi lagi kaming nasa apartment lang. Pinalipat namin sa mismong bahay na style na Japanese. Lapit lang din siya sa workplace namin. Mga 5 minutes walk papunta sa workplace namin. And then, syempre bago-bago kami dun sa bahay na yun. Ang kasama ko pala dun is kapatid ko, younger sister ko, yung dalawang toddlers niya, yung mother ko, and asawa niya din, asawa ko. So, bali-anim kami sa bahay na yun. Syempre, bago-bago kami doon, and then, itong kapitbahay namin na to. Hindi naman siya mismo as in kalapit na kalapit. Mga 2 to 3 houses siguro ganun. Pero same kasi kami ng area ng pinagbabasurahan. Yung tinitirahan namin doon is hindi talaga siya gilid ng kalsada, yung bahay mismo. May exclusive na maliit na kalsada papasok for parking. So paglabas mo doon sa exclusive na kalsada na yon, main road na yon, and then konting lakad lang, basurahan na yon. Yun yung shared na basurahan doon sa area namin. So ang kwento, si mother ko ata yung unang-unang naka-open ng door, yung kumatok tong Madam Ubatcha na to. Nagsasabi na bawal magtapon ng mix-mix na basura doon sa may mismong basurahan. Dapat daw naka-segregate, and then nakalagay siya sa designated na kulay ng plastic bag. Ganun. Tapos syempre yung mama ko sabi niya, hindi kami yung nagtatapon kasi alam namin yung rules, matagal na kami dito sa Japan. Sabi niya, tinuruan kami nung boss namin paano mag-segregate ng tama, ganun. So, parang silent daw yung ubatchang. Ang issue niya daw kasi is, may nagtatapon dun ng lunch pack, yung ubento na take away galing sa 7-Eleven, yung mga ganun na bento pack na plastic. Na mama na tinatapon dun sa mismong main na basurahan. Eh, sa amin naman hindi kami nagla-lunch pack eh. Kasi everyday yung work namin eh. Everyday kami nagbabaon until Sunday may work kami. Kaya wala kaming time lumabas at bumili ng ubento. Lagi kaming nagbabaon. Tsaka 30 minutes lang kasi yung lunchtime namin. Yung area kasi ng basurahan na yon is, by the way pala, yung gilid na mismo ng main road na yon is, yung sa baba nun is dagat na. Kasi sa oyster farm kami nag-work. So, dun sa mismong basurahan, may parang gate dun na pwede kang bumaba mismo dun sa dagat pag low tide. May mga kumukuha dun ng mga shell eh. Mga matatanda. Mayroong nagpa-park dun lagi pag hapon. Lalong-lalo na kapag Saturday and Sunday. Mostly ngayong mga hapon na mga matatanda kasi doon na sila tumatambay buong araw. Nagfi-fishing. Ewan ko, hindi sila nag-board fishing. Lalo pag high tide. Malamang doon na sila kumakain. Kaya ang suspecha namin talaga, yun eh, yung matandang lagi nagfi-fishing doon na nagtatapon ng basura doon. Eh kami yung pinagbibintangan. Tapos actually pumunta na rin yun sa kaisya namin eh. Nireklamo niya rin sa boss namin. Pero syempre sabi namin sa boss namin na alam namin tagal na kami doon sa Japan noon that time. Alam namin mag-ayos ng basura. Kasi mama ko nga alam mo kung saan na siya nagtatapon ng basura. Pumupunta pa siya doon sa malapit sa store. Medyo malayo na sa workplace namin, yung isang pagbabasura, di ba? Kaya mo yung lapit-lapit ng basurahan sa amin, tapos pagbabasura kami next na available na basurahan. Masipag si mama ko eh. Kaya doon siya nagtatapon. Tapos, timing, ako naman yung nagbukas ng pinto. Hapon na yun eh. Ang lakas ng katok niya, as in, katok na yung kamay na kumakatok. Ang lakas ng pagkakatok niya. Tapos, alam mo yung
parang habang kumakatok siya, hawak nila yung doorknob. So, nung binuksan ko yung doorknob, biglang bukas ng gano'n. Kaya nagulat ako. Tapos biglang pasok na lang siya agad dun sa loob ng bahay. May kasi yung sa Japanese house is, pagbukas mo ng house is merong area nun na parang mas mababang step bago sa main house mo yung lagayan ng mga shoes. Doon siya sa area na yun. Nakatayo na siyang ganun. So parang ako naka-step back akong ganun. Tapos nakayosi pa siya. Nakayosi pa siya ng that time na yun. Pinasok niya yung yosi niya. Bastos yun eh. May dalawang bata dun sa amin. Tsaka allergic din ako sa amoy ng yosi. Hindi ko rin siya gusto yung amoy. Pero 'di ba? Ang rude noon, 'di ba? Expect mo pa siya sa matandang ganun. So nagtatalak na siya. Syempre ako parang ang bilis niya mag-Japanese na nosebleed ako sa kanya. So pero na-gets ko naman yung sinasabi niya. Ang sinasabi na naman niya is about sa Gomi. So ang ginawa ko, wala, naka-nonchalant lang ako, nakatingin lang ako sa kanyang ganyan, tapos nagbabaw-baw na lang akong ganun na, sumimasen, hi, sumimasen, hi na lang ako sa kanyang ganun. Tapos basta, nagtatalak na lang siyang ganun. Tapos siya na lang yung mismo umalis. Tapos parang na-shock na ako na, ano nangyari? Parang, nanunugod talaga siya. Tapos, yun yung ako talaga nakapagbukas ng pinto. Kaya parang, na-shock ako doon. Sa ginawa niya. Tapos nakayosi pa siya, di ba? Biglang pasok lang sa loob ng bahay. Tapos talak-talak na siyang ganun about sa basura. Sinabi ko yun sa ate ko. Tapos, pag minsan kasi pumupunta yun sa kaisya namin. Bumibili siya ng oyster din. Kaya sabi ko sa ate ko, pag pumunta nga yan sa kaisya, sabihin mo nga sa amo na sabihin niya na hindi kami yung nagtatapon ng basura doon. Ewan ko kung sinabi ng ate ko. Nakalimutan ko na kung sinabi niya o hindi. And then, mga ilang days ata yun, or weeks, kumakatok na naman siya sa bahay namin. Timing naman na namin, wala kaming work nun, Yasumi. Pero ang nagbukas naman ng pinto yung younger sister ko. Nasa kwarto lang ako nun. Tapos sabi ko sa isip ko, baka laki na mag-usap. Hindi ako mababa, nasa kwarto lang ako. Tapos bilang pumunta yung kapatid ko, sabi niya, pumunta daw tayo dun sa labas. Punta daw tayo doon. Tinatawag tayo ng ubatyang. Sabi niya, bakit? Bakit na pupunta doon? Sabi ko, ayoko lumabas. Ang init-init, summer nun eh. Tapos sabi niya, hindi, pumunta daw tayo lahat doon. Tapos, syempre kasi naiya naman yung younger sister ko, siya lang. Ayaw naman pumunta ng asawa. I think wala ata yung mga asawa namin. Kami lang ata yung Yasumi that time. So, tinawag niya ako. Napilitan lang akong lumabas. Tapos nung pagdating namin dun sa may basuran na area, ang daming mga hapon. Mga nasa 5 siguro. Nakatayo sila doon. Bakit? Sabi namin, bakit? Ano sasabihin? Sabi niya, parang pa-meeting daw, ganun. Yung nagmi-meeting. Nagtatalak na naman itong Madam Ubatyang na to. Pero hindi namin nakaka-nosebleed lang. Pero tahimik lang kami, ganun. Kasi syempre, ang powerful na sa mga ganung situation, hindi naman pwede makipag-away, di ba? Kahit nasa tama ka or what. Alam mo sa sarili mo na hindi kami nagtatapon doon. Na-explain niya na dapat ganito, ganyan, bawal daw yung ganito. Kasi siya pala yung tobang na naglilinis nung basurahan. Kasi may tobang-tobang pala ng ganun doon. Hindi kami na-inform na may ganun. Kasi nasabi niya pa sa amin na, siguro next year kayo na magtotobang, sabi niya. O sige, okay lang, gawin ko. Basta sabihan niyo lang kami, sabi namin. Tapos, yung ibang mga Japanese, tahimik lang. Siya lang yung Madam Ubatyang lang po na talaga na nagsisisigaw na kung ano sinasabi sa Gomi. Na bawal yung ganito. Ewan namin kung hindi nga namin lahat naintindihan eh. Basta sabi lang namin, hi. Alam mo na powerful pag di ka marunong sa, very powerful ang hi sa Japan mo. And then, bow ka lang, ganun. Pero nagtitinginan na kami ng kapatid ko nito kasi ano ba ito matanda na ito? Parang pinapahiya kami sa iba. Parang kami yung may kasalanan. Kahit madumi yung baso na hindi nga kami nagtatapon doon. Tapos, meron yung ibang Japanese naman na parang inaawat siya magsalita. Ganun. Tapos, short, parang yung ibang mga Japanese gusto na nilang umalis. Ang haba-haba pa ng speech ng madam na yun. Tapos gusto na rin namin umalis. Pero, syempre, hintay namin silang umalis lahat bago kami. Tapos, yun na, nagsalita yung matanda na lalaki na Japanese. Mahinaw naman siya magsalita. Ganun. Kaya, hi na lang din kami ng hi. Mga Japanese kung anong lahi namin, mga ganun, kung sang country kami, ganun. Tapos kung saan kami nag-work. Tapos nung minention namin yung kaisya namin, tahimik sila kasi kilala yung family nung boss namin dun eh. Parang silang pinakamalaking taxpayer dun sa area na yun.
Kaya parang tahimik sila kasi siyempre alam naman nila ang sasabihin sa'min ng boss namin. Strikto rin yung boss namin about sa basura, lalo yung mamasang namin. So yun yung experience namin dun sa about sa basura. Strikto talaga sila 'pag minsan kahit hindi mo kasalanan medyo alam mo yun, madadamay ka or parang ikaw sisisihin kasi ikaw yung foreigner dun sa area na yun. Kaya yun yung experience namin. Pero nung mga moments na yun medyo naiinis din ako dun sa matanda na yun. Pero yun, looking back, parang natatawa na lang din ako. Kasi ganun talaga yung mga matatanda doon minsan. May mga matatanda doon na walang preno rin ang mga bibig, yung wala ring mga manners ng mga matatanda. Pero meron din naman yung matatanda na strikto lang. Yung nagsasabi ng kung ano ang bawal, ganito, ganyan. Pero yung experience namin sa matanda na yun, rude talaga yun eh. Walang manners. Kaya mo, gusugurin ka papasok sa bahay. Yun lang. Pero dapat or kahit mag-tourist kayo sa Japan, be aware about sa pagbabasura doon. Actually ngayon yung issue nga ngayon pag sa tourist is yung ano, maleta, pagbabasura ng maleta. Pero another issue na yun, diba? So, yun lang.